Yan yun. When you see the Ark of the Covenant of the Lord your God, ang nagbubuhat niyan yung mga Levitical priests, yung tribe ni Levites. Carrying it, you are to move out from your position and follow it. Sunod lang kayo. Then you will know which way to go. Since you have never been this way before. So, ibig sabihin, hindi pa kayo nakakapunta dyan. Wala kayong idea. So, kaya lang, sabi niya, but keep a distance of about 2,000 cubits. That is almost, ano yun, Doy? 1,000 yards. 1,000 yards. Palaging ganun yun, di ba? Yung pag nagka-camp sila, yung Ark of the Covenant o yung tabernacle nandun sa gitna ng 12 tribes. Nasa gitna yan. Pero malayo sila, may distance. Di ba? Between you and the ark. Do not go near it. Di ba? So, verse 5, Joshua told the people, consecrate yourself, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. 6, Joshua said to the priests, take up the Ark of the Covenant and pass on ahead of the people. So ang mauuna sa pagtawid ay yung Ark of the Covenant. Diba? Pass ahead of the people. So they took it up and went ahead of them. Okay. And the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel. Yeah. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kasi mahirap i-fill up yung shoes ni Moses. And then the Lord will help Joshua kung paano niya gagawin yon, di ba? So that you may know that I am with you as I was with Moses, di ba? Tell the priests who carry the Ark of the Covenant, when you reach the edge of the Jordan waters, go and stand in the river. Guys, ito pa lang yung ito pa lang yung, dito sa verse 7, ito pa lang yung instruction. Wala pa rito yung kasi ito pag binasa natin, alam natin, di ba? Yung river dito, di ba? Ititigil yan di ba? When he give instruction of this, wala pang ka-idea yung mga Israel kung anong gagawin. Wala pa. Di ba? Joshua said to the Israelites, come here and listen to the word of the Lord your God. Diba? This is how you will know that the living God is among you, and that he will certainly drive out before you the Canaanites, the Hittites, the Hivites, Perizzites, Girgashites, Amorites, and Jebusites. Diba? Ang dami niyan, 11. See, the ark of the covenant of the Lord of the earth will go into the Jordan ahead of you. So, mauna yung ark of the covenant. Now then, 12, they choose 12 men from the tribes of Israel, one from each tribe. As soon as the priests who carried the ark of the Lord of all the earth, set foot in the Jordan, its water flowing downstream will be cut off and stand up in the heat. Ito sinabi ng Lord, ganito ang mangyayari. Pag yung the Ark of the Covenant, yung priest the moment they set foot in the Jordan, its water flowing downstream. Ibig sabihin, kung may downstream, may upstream. Di ba? Yung water na galing upstream will be cut off. Guys, ito different from the parting of the Red Sea. Almost yung gagawin niya kay Joshua. Almost. Di ba? Patitigilin na niya yung flow of water on the upstream, while nung kay Moses, pinarting niya yung Red Sea. Parang hiniwa. Ito parang naglagay ng dam dun sa upstream. So, yung map mo. I'll show you a map para maintindihan nyo. Yung pagkat ng water, hindi iyon malapit sa kanila. Kasi malalaman natin kung saan ito.
Ito yung Shittim. Yeah. Dito sila galing. Yan. Tapos pa-cross sila rito Sa Gilead. sa Gilead. Jericho. Oh, Yan sa na yung Jericho. diba? Oo. Dito kinat ni God. Yung may mga pictures na parang katabi lang nila, hindi ganun pala yon. Oo. Itong Adam, ito nasa chapter ano yan, nasa verse yan, malalaman natin yan. Mga from Shittim to Adam, mga 20 kilometers pa yan. Malayo pa yan. Mm. Hindi yan Hindi parang makikita mo yung Oo, water. oo. Hindi Oo. pala ganun yon. It was hindi yan kapares yung parting of the Red Sea. So from there upstream kasi yan eh. Bababayan yung tubig diyan, bababayan dito sa Dead Sea, Dead yan Sea. yung Salt Sea. Oo, ito yung Dead Diba? Sea. Oo. Ito yung tatawid sila from Shittim and then tawid sila ng Gilead. Dahil bakit sila sa Gilead? Malapit doon yung Jericho. Yun yung unang aatakihin nila. Okay? Then, back to Back to you. time. 8. Okay? So yun na, when you reach the edge of the Jordan's water, go and stand in the river. And then, 7 na pala tayo. Oh, 7. And the Lord 7. said, And the Lord said to Joshua, today I will begin to exhort you in the eyes of seven, so that you may know that I am with you, Moses. Okay. 9. Joshua said to Israelites, come here and listen to the word of the Lord your God. This is how you will know the living God, and He will certainly drive out. tapos na tayo dyan. Naka-take up na natin. 11. Okay, 14. Oh, Diba? 14. May 12, 14. So when the people broke camp to cross the Jordan, the priests carrying the Ark of the Covenant went ahead of them. So nauna sila. Now the Jordan is at the blood gate stage or during the harvest. Explain mo lang. Nung tumatawid sila rito, ang river nun is what? Ano lang? Ang flood. Kung kunyari ang river is kunyari, nakita niyo yung Pasig During the harvest River, time. Maliit lang yon. Pero kapag during Valley Spring na, tapos may mga snow na yung na nagme-melt na. So lumaki na yung river. Swell O siya. parang swelling siya at malalim na talaga. Malalim siya. Oo. Yet, as soon as the priests who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge, the water from the upstream, yung tinuro ko sa inyo, stopped flowing. Diba? It piled up in a heap. A great distance away. In a great distance away. Malayo. At the town called Adam. Yun yung tinuro ko sa inyo. Yung ibig sabihin nung heap, para siyang wall. Up in a wall, a great distance away, at the town called Adam, in the vicinity of Sereta, while the waters flowing down to the sea and the Arabian, which is the Dead Sea. Diba? Araba. So, yun yung Araba. Ang ibig sabihin nito, guys, ang tinan nyo, may pagkakaiba talaga nung during the time nung Red Sea kay Moses. During the time nung sa Red Sea, di ba? Iba yung nangyari doon eh. Di ba sabi ni Moses, di ba? Yung ano yung inano niya? Paano na parting yung Red Sea? Wala pang nagko-cross eh. Di ba? Ano inano lang niya? Yung kanyang staff, di ba? Ni-raise lang niya. Ni-raise niya. Nobody touched the water. Wala pa. Now, pero this time, sabi doon, ano sabi doon? Yung feet ng ng mga priests. The priests who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water edge. Ibig sabihin, nakalubog na yung paa ng mga priests. Di ba? Pero the water, tsaka pa lang siya anong tawag doon? Para nagkaroon ng wall ng dam. So, unti-unting unti-unting rumaragasa yung agos papunta sa Dead Sea. Hanggang sa madry na yung land. Hanggang Di ba, hindi, dapat putik yun pero si God has His way.
Naging dry ground. Oo, it is really a dry ground, di ba? While the water flowing down the Dead Sea was completely cut off. Talagang cut off. So the people crossed over opposite Jericho. Yon, nakita natin sa sa map, di ba? The priests who carried the Ark of the Covenant of the Lord, guys stopped at the middle. Tandaan nyo Middle of the stopped at Jordan the middle River. of the Jordan and stood on the dry ground while the Israel passed by. So inovertikan sila. Diba? Bakit? Inovertikan sila. Pass by until the whole nation has completed the crossing on dry on the dry ground. Okay, Nandun na sila sa kabila. So ngayon sa chapter 4, lahat ng mga Israelites nakatawid na except for what, guys? Chapter 3. The priest, the Ark of the Covenant. Oo, nasaan sila? Nasaan sila? Sa gitna. Nasa gitna. So bakit? Loy, ikaw naman. So nakita, This is a very madali lang na chapter. So dito naman tayo sa chapter 4. When the whole nation had finished crossing the Jordan, the Lord said to Joshua, "Choose 12 men from among the people, one from each tribe, and tell them to take up 12 stones from the middle of the Jordan, from right where the priests are standing, and carry them over with you and put them down at the place where you stay tonight." So may mga naka-crossover na andun na. Hindi pa tapos to kasi andun pa yung priest sa in the middle of the river, di ba? So ang ibig sabihin, nung lahat na ng mga almost 2 million Israelites nakatawid na, ngayon sabi niya, choose 12 men from among the people, one from each tribe. Babalik sila dun sa dry land. And tell them to take up 12 stone from the middle of the Jordan. O, sino yung nandun? Nandun yung mga priests. From right where the priests are standing. And carry them over with you and put them down at the place where you stay tonight. Saan yun? Anong side yon? Yung gagawa Ano na? Ha? Camp Gilgal o Camp Gilead? O sa gilid na, on the side of the promise. Ha? Nandun na sa promise lang sila. Di ba? So yung mga stone na yon, kukuha sila doon sa priest, where the priest is standing. Malalaki to, guys Tingnan nyo. Tuloy mo. Okay. So nakita natin, yun ang first commandment ni God, pagka-cross nila, pag-obey nila sa crossing ng what do you call this, ng Jordan River. So Joshua called together the 12 men he had appointed from the Israelites, one from each tribe, and said to them, "Go over where the ark of the Lord your God in the middle of the Jordan. Each of you is to take up a stone on his shoulder." Ibig sabihin, mabigat tong stone na to. Di ba? Hindi yung hawak-hawak lang nila. Kasi ilalagay sa shoulder. Parang, di ba, yung sack ng bigas. Ganun siguro kabigat. According to the number of the tribes of the Israelites, to serve as a sign among you, in the future when your children ask you, "What do these stones mean?" Tell them that the flow of the Jordan was cut off before the Ark of the Covenant of the Lord. When it crossed the Jordan, the waters of Jordan were cut off. These stones are to be a memorial to the people of Israel forever. Okay. So 12 lalaki kukuha ng malalaking stones, ibabalik niya doon sa promised land, gagawa sila ng pillars, di ba? Pagpapatungin na yon, di ba? So ano daw ang reason? Bakit ganon? Guys, anong reason? Remembrance. Memorial For remembrance. Why remembrance? Kasi imagine nag-cross ka ng dry river. Di ba? At remembrance yun ng kung
yung miracle na ginawa ni God for Mark them. their entrance into the land. A miracle na yun. So ano pa guys? Why God has to do that? What is For the future generation. ano for the yung future. ano yung inaano ni God sa atin? Kilala tayo ni God eh. Madali tayong makalimot. Sometimes meron kalagang dapat tangible things na dapat meron tayong makita para maalala natin yung nagawang miracle sa buhay natin. Di ba? Kasi we tend to forget. Di ba? Which is It's so easy. Di ba? Jordan was cut So off easy. Yung ang before the oh, earth. kayo guys, Open remember nyo what the Lord has done Jordan, last year sa the inyo. waters of the Jordan were cut off. Sino yun? Okay. Ano yung nagawa ng Lord sa inyo last year? Or 5 years from ano? Ang daming blessings ni God. Oo. Pero may natatandaan ba kayo May ngayon? natataan ba kayo? Meron bang tangible na yung sabihin, halimbawa, na aksidente kayo, meron kayong scars, sugat. Ito, this is a miracle from God. Kaya ako nabuhay because of this, naalala mo yung scars na yun. Yun yung Diba? sinave ka, yung talagang a miracle of miracle na na-save ka ni God from that accident, di ba? Yun yung Yan yung application natin. Diba? So, the Israelites did as Joshua commanded them. They took the 12 stone from the middle of the Jordan according to the number of Israel, as the Lord has told Joshua as they carried them over to their with camp, them to their where camp they put where them they down. set them. Okay? Joshua set up the 12 stone that had been in the middle of the Jordan on the spot where the priests who carried the Ark of the Covenant had stood, and they were there to this day. Nandiyan pa ba yan, Joey? Hello. No? Wala na. Wala na yan. Walang Okay, plan atas- sa atin. Oh. Meron akong nakita pero hindi siya yung kagayang ginawa nila. Okay. Parang iba na. Okay. Now, verse 10, now the priests who carried the ark remained standing in the middle of the Jordan until everything the Lord had commanded Joshua was done by the people, just as Moses had directed Joshua. The people hurried over, and as soon as all of them had crossed the ark of the Lord, and the priests came to the other side while the people watched, the men of Reuben, Gad, and the half-tribe of Manasseh crossed over, ready for battle, in front of the Israelites, as Moses had directed them. About 40,000 armed for battle crossed over before the Lord to the plains of Jericho for war. So nakita natin, 500 years ago, sila Abraham, Isaac, Jacob used to live in this exact place kung saan sila pumunta ngayon, where Joseph uprooted his roots and settled sa Egypt because yun nga, di ba, yung 7 years of famine. And they were slaves for 400 years. So tapos na yung journey nila from Egypt. Eto na sila, back to the promised land that God promised Abraham. Kaya siguro they hurried over. Tapos na yung journey, but the battle is just about to begin. Pero unlike, eto ha, sa totoo lang, unlike the people during the parting of the Red Sea, ang daming complain. Paalis pa lang sila ng Egypt, ang dami ng complain eh, di ba? After they cross, ang dami na nilang complain. Pero when you read Joshua 3 and 4, wala kang makikitang anyone who complained against the Lord. Wala. As in, ito yung di ba ito yung makikita mo na talagang yung obedience ng mga tao, ito yung step of faith nila. Yung pag-step pa lang ng mga priest dun sa Jordan River, hindi nila alam kung matatangay sila ng agos, di ba? Kasi
rumaragas ang agos talaga yon. Kaya sinabi nila, pwede silang mamatay dun eh. But step of faith ang ginawa nila. When they step, biglang nag-create ng parang dam si Lord dun sa may bandang Adam. Di ba? So nakakross sila. Ang gandang analogy nito, yung versus yung time ni Moses. Dito nakita natin na itong mga taong to, talagang it is so right na talagang hindi mag-cross yung mga itong generation, first generation, kasi talagang mawawalan ka ng gana talaga sa kanila kapag sobrang complain nila. 'Di ba? So ito yung new faith, new leash of faith na binigay ni God dito sa mga taong ito. 'Di ba? Oo. Yung anong version to doon? An NIV, Pwedeng King James Version. King James, okay. Yeah, let's shift to King James Version. Parang meron na-miss eh. Paano ba to? Dalawang pillars kasi ito. Verse 9. Ay, hindi pa tayo tapos. Meron pa doon sa kanina. Verse 9. Hindi, wala pa. Teka, So, verse 9. ito 9. Joshua set, ito NIV pa rin to. Joshua set okay. up the 12 stones that had been in the middle of the Jordan At the spot where the priests who carried the Ark of the Covenant had stood. And they are there to this day. Di ba? Pero, hindi to kinumand ni God. Si Joshua to, on his own, nag-set up siya ng 12 stones doon sa middle kung saan andun yung mga priests. Di ba? Inano ko to, bakit kaya inano ni Joshua to? Ito naman yung memorial ni Joshua for God na siguro yung after all these things, yung you forget the past, bury the past behind. Di ba? Ito yung memorial naman niya kay God na we will always remember you na talagang ikaw yung binary mo yung mga pagkakamali ng mga generation before us. Yun yung nakikita ko dito. Okay. Asa na tayo, Mike? Ito handed over, obviously directed them 40,000. Ito yung 40,000 armed men na ito yung gustong magstay dun sa ayon yung 'di ba doon kung saan sila sa Jordan kung saan sila andoon. Pero dahil nangako sila kay Joshua nalalaban sila, sumama sila. That day the Lord exalted Joshua in the sight of all Israel, and they stood in awe of him all the days of his life, just as they had stood in awe of Moses. Okay, yan yung yung 14. Yan yung guys yung sinasabi sa inyo na the Lord has helped Joshua para ibig sabihin yung kanyang ma-fill ng gap yung kay Moses, di ba? The last time yung tayo diba, may nagsabi sa inyo na ang hirap i-fill yung gap ni Joshua. Ni Moses, di ba? So the Lord helped Joshua in the sight of Israel. Kasi talagang 2 million people yan. Di ba? Napakahirap niyan na i-manage. Diba? Ito, darating pa ngayon. Marami silang kalaban, di ba? Sa Jericho, di ba? And then verse 15. Then the Lord said to Joshua, command the priests carrying the Ark of the Covenant law to come up out of the Jordan. So, aalis na sila, yung mga priests. So, Joshua commanded them, come up out of the Jordan. And the priests came up of the river, carrying the Ark of the Covenant of the Lord. No sooner had they set their feet on the dry ground, on the banks, that the waters of the Jordan returned to their place and ran at flood stage as before. So bumalik na yung tubig, di ba? The sooner, di ba? Na yung feet nila, di ba? So nawala na yung pinaka-dam doon sa So 19, on the 10th day of the first month of the people went up from the Jordan and camped at Gilgal. Ito yung Gilgal. Gilgal, ang lapit lang yan sa Jericho.
Guys, sobrang lapit lang yan. On the eastern border of Jericho. So alam niyo naman natin, yung si Jericho, di ba? May 45 Nandun si ano? Nandun si Rehab, di ba? Nandun ba siya o wala? Ah, Andun po. nandun, di ba? So nakita Yes. nila, siguradong nakita nila to. Ito na, parating na yung mga tao, di ba? So, and Joshua set up at Gilgal the 12th stone that taken out of the Jordan. And he said to the Israelites, in the future, when your descendant ask their parents, di ba? What do these stones mean? Di ba? It is really a memorial. Tell them Israel crossed the Jordan on the dry ground. For the Lord your God dry up the Jordan before you until you have crossed over. The Lord your God did the Jordan what he has done to the Red Sea when he dried up before us until we had crossed over. He did this so that all the people of the earth might know that the hand of the Lord is powerful, so that you might always fear the Lord your God. So ito na naman yung ginawa ng Lord na parang second parting ng water, di ba? Kasi ito lang yung miracle, guys, na hindi pwedeng gayahin ng tao. Yeah, di ba? Ngayon, di ba? Healing the sick, pwedeng gayahin ng mga tao. Sick, di ba? Yung 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 bulag daw ay nakakita, di ba? Alam niyo naman yung mga ngayon, mga preacher na ano, di ba? Di ba? Pinapagaling yung may sakit, di ba? Yung ganon. Pero this time, itong parting of the Red Sea or yung water biglang matitigil, it is really very different. Hindi kayang gayahin to. Di ba? Ang hirap explain. Mga ano nga, yung mga taong hindi naniniwala rito, talagang inaano ito. Kino-contest tong talaga bang nag-part ang Red Sea. Di ba? Baka may ano Oo. ano yung lunar eclipse Yeah. lang na Oo. mga maraming haka-haka. Kung ang Genesis chapter 1 ay hindi kayo naniniwala, hindi na kayo maniniwala rito. Parting of the Red Sea and parting of the Jordan River. Kasi sa Genesis 1, and God made the heavens and the earth and everything, and then, di ba? Nandun Everything lahat, in it, di ba? If you do not believe that, you will not believe this. Di ba? Because this is something that the people cannot duplicate. Hindi nila ito maduduplicate. Kaya nga si Rehab naniwala. Kaya nga yung mga taga doon kay Rehab ay natakot sila. Sa dami ng Diba? miracles na Natakot naririnig nila. Hindi sila natakot doon sa mga sa mga army ni ng Israel. Hindi sila takot. Pero Sa ito Diyos yung ng nakita Israel. nila sa Diyos ng Israel na nakita nila, yun sila Narinig. natakot. Oo. Diba? Yun sila natakot. Hindi, saan tayo natatakot? Guys, sa ngayon, Ano yung giants ano natin? yung takot tayo sa giants natin, di ba? Now, gusto ko lang emphasize dito sa inyo yung memorial na sinet up ni God. Sabi niya, when the future, in the future, when your descendants, guys, in the future, meron tayong descendants, di ba? As their parents, what do this stone means? Di ba? Ano ba yung stone natin? Na pag wala na tayo, yung pag tinanong yung ating, halimbawa, may apo kami, pag tinanong, di ba, ano ba yung legacy na iniwan natin? Di ba? Na they will believe na there is the Lord our God. Yung there is the Bible, the God of the Bible, maniniwala rin sila. Hindi ko na i-share yan. Di ba? Yun yung yun yung pinaka essence nito, yung memorial na yan, our future descendants will they believe
yung stones na iiwan natin sa atin, di ba? Minsan nga ito naman ito, last month, itong February lang, kasi ah, birthday nung father ko, February 12, kasi ano yun okay, tagal na siyang patay, di ba? Kumakain kami, nag-uusap kami, yung parang random, sabi nila, ito naalala ko sa father ko. Ito naalala ko kay lolo, ganun. Ito naalala ko ng mga ito. Ano ko, naalala ko. When we are gone, naisip ko, ganun din, mag-uusap din yung mga yan. Ano yung maaalala sa atin? Di ba? Ano kaya yung maaalala natin sa atin ng ating mga iiwan dito? Kasi tiyak pag-uusapan tayo kasi ngayon pinag-uusapan natin yan, di ba? Yung parents natin, o kapares niyan kalina, ang ulam namin kalina yung yung tawag nito, yung giniling na merong lang, simple giniling lang na may patatas. Nako, favorite iluluto yan ng mother ko. Favorite ng mga anak namin. Favorite ng mga anak. Naaalala nila yon, di ba? Yung memories na yon, yung stones, di ba? Tangible, di ba? So, what does it mean, guys? Hindi importante kung ano yung sinasabi natin sa kanila. Ang importante, yung pinamumuhay natin sa kanila. Mas nakikita nila yon. So, kung sasabihin natin na you believe in God, pero nakikita naman nila na wala naman. May God ba si Mama? Di ba yung... Kasi yung Bible nila ay tayo. Definitely. Di ba? Kaya yan yan si Joshua. Kaya sinabi ni God yan. Kasi gumawa kayo ng ganito. Ha? Madaling makalimot yung mga yan. Ang tao, madaling makalimot talaga. Di ba? Sometimes we tend to forget. Minsan, yung problems natin, di ba? Ngayon, we're going through a lot, di ba? Many trials. Many a lot. Lahat tayo may pinagdadaan. Lahat tayo pinagdadaanan. Hindi lang halata. Pero, if you will look back, di ba, yung nagawa ni Lord sa atin, then that's we become stronger. Di ba? So, yung pinaka ko lang dito sa chapter 3, yung obedience ng mga Israelites noon. 'Di ba? Nag-step sila muna sa water. Ibig sabihin, yung faith natin minsan inaantay natin si God na siyang mag-move. Pero this time, dapat guys, yung first step, tayo yung first step before the God moves. Diba? We have to take muna bold act. Yung sabihin, the first step. Faith without action is dead. Kasi kung we will aantayin natin si God ang siyang ng first step, sometimes, minsan, di ba, yung dapat tayo muna. Tayo muna. We have to do the first step. Di ba? And then God will help us. So, yan guys? Ang daming talaga naman mga struggle ngayon sa buhay. Kaya ako na-share sa inyo yung job, yung kasi noon, ang aga-aga, lagi akong nag-ano ng YouTube. Favorite ko, si Chuck Swindoll. Hindi, si Chuck Swindoll. Sabi niya kay Job, sabi niya, if you will think, yung mga struggle sa buhay, na i-answerin ni God yung bakit nangyayari, why. Di ba? Minsan kasi, we want to know why. Ngayon, sabi nung preacher, sabi niya, knowing the answer why, it will ease the pain ba? It will solve our problems ba? Hindi naman eh. Kaya si God, hindi niya sinagot si
Hindi niya sinagot directly si God kung ano yung mangyayari. Sa Pinakita kanya. lang niya si God ko who I am. Nasaan ka nung ginawa ko ito? Itong earth. Nasaan ko yung ginawa ko itong mga Permanent. giants? Nasaan ko yung ginawa ko itong mga animals na ito? Ganon, ganon, ganon. So sometimes, wala talaga guys yung minsan sabihin natin, bakit ganito ako? Bakit nangyari sa akin to? Why God has Allow this. allow this? Di ba? Ano nangyayari sa akin? I'm so faithful naman, di ba? Bakit nangyayari? And then, gusto natin entitlement. Di ba? I, I am entitled to know why. Wala naman tayong entitlement eh. Di ba? We don't have to, we don't have to, Magko-complain pa tayo. magko-complain ba? Di ba? So, yun yung kaya ko na-share ko sa inyo yun. So, relevant din dito kasi si God is all-powerful, all-knowing, tandaan natin, di ba? So He knows everything on us. He knows our weakness. He knows our gifts na hindi natin nagagamit, na dapat i-explore natin, di ba? So, yun, guys. The memorial, the stones na yung ating iiwan sa ating family, tandaan po natin, pag-uusapan yan when we are gone. I am for sure. Pag-uusapan tayo. Sa hapagkainan. Diba? Okay, that's it. Yan yung ikaw lang, meron sabihin. Iano ko lang yung kanina, yung Ark of the Covenant, kailangan malayo. 'Di ba? Yung 1,000 yards, 'di ba? Para lahat na nagko-cross doon, nakikita siya. Yun yung purpose doon eh. Yun yung nagli-lead sa kanila kung saan pupunta. At saka si God, tiniteach sila to respect the holy nature of the Ark of the Covenant. 'Di ba? Yun yung ang si God lang ang makakaano sa atin kung saan tayo dapat pumunta, where we should go, 'di ba? Ma-accomplish lang natin yung mga impossible if we set our eyes on God's presence and follow the representation of His presence, yung Ark of the Covenant. Pero ngayon, 'di ba? As far as yung Ark of the Covenant 1,000, pero ngayon 'di ba, when Jesus save us from our sins, ang nung sabi niya, stay away from me 1,000 ano ba, 1,000 yards, hindi. Draw near me. 'Di ba? Iba na ngayon because si Jesus na 'to eh. 'Di ba? Because of His grace, we can draw near to Him. 'Di ba? Yun yung analogy sa Old Testament at saka ngayon na andito na si Jesus. At saka kailangan yung victory natin, it doesn't depend on sa obstacle na nakikita na nasa atin eh, but on our relationship with God, 'di ba? Yung being the right kind of person and having the right kind of relationship, ito yung best preparation natin sa lahat ng mga pagsubok na darating sa buhay natin. Diba? At saka nakita nyo, si Joshua, obey ka agad siya. And the Israelites, obey ka agad. Yun yung, di ba yun yung leap of faith na sinasabi ko sa inyo kanina na, kung yung mga matatakot, di ba? Matatakot kang mag-cross. Pero sila, hindi, leap of faith talaga na talagang at walang nag-complain. Yun lang yung inaano ko riyan. And relevant din yun sa ating team sa CCF, yung about love, di ba? Ang dami nating natutunan, especially those people na mahirap i-love. Di ba? So, paano mo i-deal yung mga ganun? Di ba? And then, how will you be remembered? Di ba? On dealing with these people. So, we have to be very careful with our testimony. Although guys, talagang mahirap. Pero hindi imposible. Mahirap talaga. Gawin yon, pero hindi imposible. Only by the grace of God.
Kasi nga guys, yung iiwan talaga natin dito. Diba? Tandaan natin. Ito ang sigurado. Lahat ng tao mamamatay. That's for sure. Diba? Second, may iiwan tayo. Kasi may family tayo. Diba? Na pag-uusapan. Hanggang ngayon pinag-uusapan natin yung mga lolo't lola natin, di ba? Di ba? Pag sa pagkain na, wala yan sa lola ko, wala yan sa lolo ko, di ba? At saka yung ano yung difference din ng parting of the Red Sea sa Jordan River, no, yung 'di ba nagra-rush yung nakita natin do sa chapter 4, nagra-rush silang pumunta dun sa dry land, ano. Ito rin ano yung during Moses time din, nagra-rush sila pumunta dun sa kabilang side ng Red Sea because papalayo sila sa danger. Bakit? Hinahabol sila ng Egyptian army kaya tumatakbo sila. Ito naman, itong mga Israelites, yung ano, lumalapit ang papunta sila sa isang hindi nila alam kung andoon ang mga kalaban or not, 'di ba? Papunta sila sa danger. Kasi hindi mo alam kung ano yung nasa other side of the Jordan River, 'di ba? Nung malapit sila, maaari silang lusubin ng mga Canaanites, 'di ba? Yung kumbaga yung crossing ng Jordan River, it means na Israel completely committed to the task na binigay sa kanila ng Panginoon. And ito yung demonstration of great faith, di ba? They never, yung mga ano, they never expected yung mga Canaanites, kaya hindi sila sinalubong. Hindi nila in-expect na they will be able to cross the Jordan River. Diba? Ito yung ano natin na kailangan mag-immemorial, kailangan lagi nilang makakatandaan, di ba? Ngayon sa atin, ang fulfillment ng Ark of the Covenant si Jesus, di ba? Siya yung ating greater evidence of the presence of God than the Ark of the Covenant. Yun yung ano natin, analogy naman natin dito sa mga nangyayari dito sa pinag-aralan natin, di ba? Ano pa? Yun na. Okay, kayo naman guys. What's your take? What's your Diba? take? Ay, hindi ata makakano si Robes. Hindi na? Oo. Kasi meron siyang flu. And thank you daw sa mga greetings. And yes, and she is asking for prayers on yung mother-in-law who is undergoing tests and procedures for colon cancer. Na-diagnose na po siya this afternoon po after makuha ang result ng CT scan and colonoscopy niya. Halos araw-araw kasi kami sa hospital at puyat, bumigay yung katawan niya. Wow. Please, I humbly ask if you could offer a short prayer for my mother-in-law. It will be a big help for us. And I appreciate and thank you for so much po ulit for all your lovely and wonderful greetings. Okay lang? Pray for mother-in-law. Okay. Lord, we humbly, Lord God, pray for the mother-in-law of Lubes, Panginoon, whatever the test, Panginoon, may sana, Lord, na maging magandang result to. And we just pray, whatever ang sakit niya, Lord God, we pray for healing, Panginoon. And we pray, Lord God, for each and every one of us na i-heal ninyo kung ano man ang karamdaman namin, Panginoon. And may you find us faithful till the end of our time. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. Oh. Si Beda, ang daming ang daming realization dito sa Joshua 3 and 4 Beda? Ay, teka, hindi pa tayo nag-picture taking. Pwede po picture taking muna tayo. Carol, hello! Hi, hello. Naku, How are you? mag-picking. Naku, hindi pa ako nagsusuklay. Girl. Ayun pala. Pakibukas. Pakibukas. Maski hindi nagsusuklay. Hello, si
Yankee! Nagsusuklay. May bank si Yankee. Teka, maglalagay Rick! ng flashlight. Oh, ayun dito. Ayan, sino ba? Uy, grabe ah. Oh my gosh, oh my I'm so happy you're here. Puting-puti pala ang ano ni Burn! Carla. Jollibee! puti. Ay, Yankee, nakaano ka? Sabi ko, talo si Jen Fonda kay Carol. Bakit din ang buhok niya? Pati si Farah Fawcett. Talo siya. Joey, Ala, pakiki-open. Grace and Marlon, we miss you. Okay, 1, 2, 3. Okay, isa pa. Mike, tumingin ka naman. Lagi kang di nakatingin. Tumingin na, okay na yun. Ayun, kung sino lang ang gusto mag-share ng kanilang realization, kasi hindi pwedeng hindi mangungusap ang Panginoon dito sa Joshua 3 and 4 eh. Ang daming ang sa akin dyan eh, ang daming patama ni God sa akin. Ayun, si Beda. Si Beda, kausap ko si Beda, nag-text kami kanina eh. Ang galing ng mga insights ni Beda eh. Beda, share mo naman. Oo. Ano ba? Yung greatness ni Lord. Dahil yun ngang miracle na ginawa niya, no? Siyempre, this is the first time na makita ng mga tao, First yung generation. mga Israelites regarding yung parting ng Jordan River. Siguro even yung mga Levites, di ba, when they step on the water, sabi mo nga, with faith, no, just in faith, they stepped on the water, sinunod kung anong sinabi, inutos sa kanila ni God through Joshua. Siguro na-amaze sila, na-surprise, ano. So, our God is not an ordinary God. Sabi nga kanina narinig ko, He's the only one who can do this, do this. Ayun, obedience lang talaga siguro ang kailangan kung kasi siguro they learned their lesson in the past, di ba? Kasi nga, sabi ko nga kanina, nabasa ko yung numbers kung paano talaga Ni God. nawala yung mga wicked, kaya pala wicked generation, di ba? Sabi ni God. Ang tawag niya doon sa mga ancestors nila. So they learned their lesson at saka yung faith nila, ayun, crossing the river, yun nga sabi nyo, hindi nila alam what's ahead, di ba? But they did. They did. So it's just trusting the Lord. Yung ganon, trusting the Lord. They don't know what's up ahead. What's going to But dahil happen? sinabi ni Lord, and they trust Him, they put yung dependence sila sa Kanya, tayo rin, ganon. It might be difficult these days, di ba? Kasi marami tayong mga anong tawag dito? Marami tayong mga information na ngayon eh. Di ba? So, mas marami siguro tayong mga fears din because of all the information we have. Yung ganon, I think. But talaga, what is needed is yung trust in the Lord. Ayun, yun lang. Thank you, Beda. Yun pa ang gustong... Hindi ito pilitan ha, kung sino lang yung gusto. Sige, ako na. Sige, sino nauna? Ha? Meron nauna at may gusto. Sino? Ikaw. Ako ba? Narinig ko ang sarili ko. Kasi siyempre, yung sa Jordan River, sa kanila realistic yun, ano? Sa atin ngayon, it can be parang a metaphor. Marami tayong Jordan River na as we move on with our life, as we increase in age,
maraming mga Jordan River tayong i-cross. And sometimes, that that river can be an obstacle to what we want to be or we want to go. Marami. And ano ang lesson dyan kung meron tayong Jordan River na dapat i-cross natin? We cannot do it on our own. Okay? May mga bagay na we cannot do it on our own. Kahit na binigyan tayo ng Lord ng isip, ng kamay, ng paa, lahat-lahat binigay niya sa atin, intellect binigay niya sa atin, no? But still we need him to cross our Jordan River. Yan ang isang lesson na nakita ko sa Joshua 3 and 4, di ba? Siyang nag-lead, no? Kaya si Joshua ang nag-lead and merong instruction ang Lord na bago na dapat na sundin yung sinabi ni Beda na obedience. So may mga instruction na dapat nating i-follow. And for me, pag na-follow mo yon, talagang victory ka. You can cross the river. So kung ano man yung mga obstacles sa buhay natin, mararanasan natin yun. We can overcome. Ano bang sa Tagalog yun? No? Matatapos din. Ma-overcome natin. Only if we ask God to lead us, no? Parang siya yung mag-lead sa atin. Kaya, kasi promise na yan eh. Kahit na makita mo yung mga verses sa New Testament, kasi may mga ibang tao ako na-encounter, sabi nila, ang Old Testament is past, ang New Testament is the one that we should follow. Pero makita mo how consistent the Lord is, no? That He will guide us. Doon pa lang sa Old Testament, sinabi niya, I will show you where to go, to your left or to your right. And you will listen to my voice. So makita mo how consistent He is. Even in the old here, sa Revelation 5:12 ba yun? Mahina ako sa verses eh. Pero nakalagay doon na kapag ikaw ay nananampalataya, the Lord will give you power, empowerment to do things, no? Basta you are aligned with His will, we are responsive to what He wanted us to be. And we cannot do that if we do not know the Word of God. Kasi sinasabi, the Word of God is our life compass. It is a guidebook. Tiyan mo, lahat ng bagay may guidebook. Pupunta ka sa school, may handbook ka na dapat sundin mo to. Pupunta ka sa lahat ng mga company, may mga dapat kong sundin na protocol, no? Sa loob ka ng simba, sa loob ka ng sinihan, lahat-lahat. No? So dito, it just shows that we cannot do anything without God. Yan ang dyan. Ang aking, we cannot cross the river Jordan without Him. Thank you. Thank you. Dahil nag-volunteer ka, pwede kang mag-assign ng susunod sa iyo. Alam ko na. Alam ko na. Alam ko walang sapilitan. Hindi. Dahil si Yankee, nag-volunteer eh. Pwede kang mag-assign ng susunod sa iyo. Alam ko na kung sino i-assign mo. Sino kaya? Sige nga. Nang sino naisip mo? Siyempre nakikita ko. Si Maggie, my sister. Ay, akala ko si Marlon ang tatawagin. Siyempre, ito rin. Marami namang ka-beauty ko dyan. Nandiyan si Grace, nandiyan sila. Si Carol. Si Carol, baka siya ng #1 beauty. Naku, my white hair. Crowning glory ko yan. Sige, si Maggie ang aking choice. Maggie, yes. Ikaw. Lagot. Sister Lagot Maggie. ako dyan. Nananahimik ako sa Yankee. Di ko kasalanan yan, ha?
Kasalanan ni Sis Chloe. So, akala ko Siguro sa akin. si Marlon tatawagin niya. Okay, tama ka na lang. And si Marlon ha, yang di bakala mo wala ha. Oh, nandyan si Grace at si Marlon. Kitang-kita ko nga. Sabi ko, miss ko sila eh. Pero, pagbibigyan ko sila ngayon. Baka siyang susunod na chapter. Okay, sige. Sa akin, siguro, syempre, we face challenges. In the future, syempre, hindi natin maalis talaga na we have to consider yung mga obstacles na nakakahinder sa atin. Yung mga hindrances na ito is like yung facing the impossible. Parang yung pag-cross ng river na uncrossable. So yung mga challenges that we face in the future. Bali yung naging lesson sa akin doon is we have to follow yung movements ng God. Kasi napakalinaw ng mga instructions niya eh. Diba? About the ark, na when you see the ark of the covenant, sabing ganun, diba? Immediately, break the camp and sabi, follow it. Parang, agad yun. It's a very clear instruction from God. And, ano po? Ano yun? Wala. So, yun, ang ano sa akin doon, may assurance tayo from God that He will be with us. So, tsaka yung meron pang measurement, diba? May parang in cubic, ano ba yun? Yung 1,000 something. Very, may naririnig akong sasalita. Very clear yung mga instructions. So, ang ibig sabihin, yung we have to follow kung ano yung movements na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. And dapat we are prepared kasi yung word na consecrate yourself, sabing ganon. It's because God will do wonders for our tomorrows. So, ano ba yung how should we consecrate? Ano ba yung consecration, di ba? Yun yung parang we have to prepare, we have to dedicate and set apart. How? By siguro personal repentance of every known sin. Kung alam natin na talagang may mga sins tayo, primary reason talaga, napakalinaw din nun kasi sabi may instruction na gano'n. We have to be prepared. So, kung tayo as a body of Christ o sa church, sabihin natin, the whole church tayo, magko-cross tayo nung river, ano ba yung kakaharapin natin? Ang lalaking alon, diba? Or whatever. Halos siguro tubig lang yung nakikita natin, pero yung ground malinaw, ano siya, dahil nga clear yung way. Pero kung hindi tayo magfo-focus kay God, kay Jesus, syempre mawawala yung faith natin sa Kanya. Anytime talagang we may fall off. So first is consecrate by preparation, repentance from sin, and kasi yung yun yung nakakahinder sa atin sa relationship natin sa Kanya. And secondly, we have to put ourselves on spiritual alert para makita natin yung work ng God sa atin. We should be always vigilant. Bantayan natin kung anong guard our hearts, our minds, and kung paano tayo talagang how we live by faith. And then, yun. And
if we do that, I'm sure amazing things will happen dahil we know that God is with us. And then we have to step out and stand still, sabi nga, di ba? Merong inaano na, Okay. Kanina kasi wala si Yvette at saka si Melen. Pwedeng mag-picture taking ulit tayo. Okay lang. Wala hindi nakasama si Yvette at saka si Mel. Ayan. Ang ganda talaga ni Grace. One picture taking daw. And Jay. Maricel and Lito. Buling And Rick. Rick. Teka. Hi, Rick. Maricel and Lito. Pearl. Jollibee. Wala si Rito. Josie, pakibukas. Bless, pakibukas. MJ. Hi. MJ. Ayan. And Josie and Bless. Okay. Kada. Ayan. Bless, may sakit ba? Ayan, ang ganda talaga. Okay, 1. Okay, 1, 2, 3. Ang ano, MJ, madilim dyan. Hindi kita yung beauty mo. Once more. Kasi yung Ayan, better. 1. Carol. Ay, One more. 1, 2, 3. Go. Yeah. Thank you. Thank you so much. Oo. May sakit yun. Sorry, Bless ha. Natawag na naman kita. Marlon, ikaw. Yan ang Si Grace hinihintay daw. ng lahat. Hinihintay ng lahat yan. Ako po, nakalimutan ko na po yata maging mabait. With regards po dun sa lesson po natin, no, sabi nga po ni Sister kanina, so di ba maraming mga impossible na nangyari nung execution, di ba? Joshua? Joshua nga. Di kaya nga, di ba? Kasi, nga pala. Joshua tayo. Kasi di ba po, nung time po ni Moises, di ba po, ang kinross po nila yung Red Sea. Di ba? Impossible din po na makross po nila yon. Tapos, nung panahon naman po ni Joshua, ang kinross naman po nila yung Jordan River. So, sabi nga po, no, pag ina po natin, nirelate po natin yan sa buhay po natin ngayon, marami pong mga impossible na, parang mga Israelites rin po yan, di ba? Once na niwala po tayo, no, hinawakan natin yung Ark of Covenant, ang tawag naman po natin ngayon ay True Cross of Christ, di ba po? Lahat po ng mga impossible po is magagawa po natin. Di ba po? Parang, di ba? Yun yung, kasi, yun yung kay ano eh. Basta ganun yun. Kasi nasa momentum na ako eh. Ngayon po, ano, parang sa life po natin, no, sa buhay po natin ngayon na marami tayong mga pagsubok like yung mga Israelites po that time. Pero di ba po, nakaka-survive po tayo. Kasi sabi nga po, ano, hindi man tayo bibigyan ni Lord, ni God na problema po na hindi po natin na kayang isolve. Agad lang po. Basta manalig lang po tayo sa Kanya, di ba? Lahat po, no, lahat po is magiging okay at lahat po masolve po natin dahil po sa grace po ni God. Yun lang naman po yung take away ko po. Tapos, si Grace na po, meron din po siya idadagdag. Ito na. Ako po ba? Ako naman po, actually, bago po mangyari kay Papa yung pagkaka-hospital niya, nakapakinig po ako nung bago po yung mga ilang, di ko po alam kung ilang araw, ilang weeks po. May napakinggan po ako, sabi po sa Reels po yata yun, Facebook Reels. Sabi po, pag daw po yung, something like this lang po, parang sabi lang niya, parang pag wala ng smooth sailing na yung buhay mo, parang matakot ka kasi dahil hindi ka na, parang smooth sailing, hindi ka na inaatake ng kalaban, parang ganun.
Tapos po, biglang dating naman nga po nung nangyari po kay Papa na tapos po, after po pala nung napakinggan ko yun, sabi ko, Lord, hindi na ako, parang masyado yatang smooth yung buhay ko ngayon. Hindi na ba ako sa inyo? Sabi ko gano'n. Hindi na ba ako sa inyo, Lord? Sabi ko gano'n. Kasi parang masyado yatang smooth yung buhay ko ngayon. Sabi ko. Tapos nga po, yun nga po. Tapos bigla naman po dumating yung nangyari nga po kay Papa na bigla nga po na hospital nga po siya. Hindi ko po alam, pero parang hindi naman po sa nakakatuwa or what, pero yung challenge po, yung pinagdadaanan po namin na yon, na yung nangyari po kay Papa, parang ano po parang doon po namin nakita talaga yung provisions, yung tapos po yung answered prayers po. Tapos po na parang yung challenges, nakikita mo na andyan pa rin talaga si Lord sa buhay po namin. Na yun nga po, hindi siya na hindi naman po nakakatuwa na may challenges, pero parang dahil nga po normal sa buhay natin talaga may challenges. Kahit po despite po ng mga challenges, makikita po natin talaga yung kabutihan po talaga ni Lord. Tsaka po yung pinanghahawakan po natin yung promises po ni Lord. Sa akin po talaga yung pinanghawakan ko po nung time na talaga ito, kahit hanggang po ngayon yung promise po ni Lord sa Philippians 1:6, yung being confident of this na yung kung ano po yung nasimulan niya na maganda, talaga pong tatapusin po niya yun. Kung ano po yung nasimulan niya, tatapusin po ni Lord. So yun, hanggang ngayon po talaga, yun po talaga, nakahook po ako doon sa promise po ni Lord ngayon, sa mga challenges po. At saka, makikita po naman natin na nakikita ko naman po talaga na kahit na mahihirap yung mga pinagdadaanan, unti-unti makita mo po doon yung nalalagpasan bawat challenges, nalalagpasan kahit na may mga bago dumadating. Andun pa rin po yung provisions, yung kabutihan ni Lord, talaga nakikita po talaga. Sa mga mga challenges, nakikita po talaga yung kabutihan ni Lord. Ako naman po, may tanong po ako, brother. Ako po may tanong. Kasi po, parang yun nga po yung sa sinabi ni Chris. Natandaan niyo po yung mga bago-bago po ako dati. 'Di ba? Kasi 'di ba, sabi niyo nga po dati, parang si Satan kasi yung kaaway. Ang nakikita niya lagi kung ano yung ating action. 'Di ba? Kasi hindi niya nababasa yung natin yung mind natin . Ang unang nakakabasa lang ng mind talaga natin si Lord. 'Di ba? Kasi parang ang tanong ko doon, 'di ba? Pag pinapakita natin kasi na we are faithful sa action natin, 'di ba doon po tayo madalas ina-attack? Tama po, 'di ba? What if kung sabi nga natin maging wise tayo, 'di ba? Instead na ipakita natin sa action natin, nasa mind lang natin. Kasi 'di ba parang si Grace, tinanong niya, naging smooth yung buhay ko, doon nagkaroon ng problema . 'Di ba po? Pero parang you have to hack, 'di ba? Parang yung i-hack mo yung 'di ba parang sa ano lang 'yan, 'di ba? Parang in engineering, 'di ba? In research. Inihahack mo yung isang DNA, hinahack mo yung isang bagay, 'di ba? Para sabi natin, maging mas lalong smooth yung maging operation natin, 'di ba? Kasi 'di ba kung titignan po natin, sino po ba yung ina-attack? Yung lahat ng mga nasa good, 'di ba? Nasa good side. Kasi pinapakita natin. What if kung hindi natin ipakita? Hindi ka, totoo naman. Hindi, sa yan, di ba? In reality Pero in your heart and in your mind, di ba? Mabait ka. Faithful ka. Di ba? Pero ang tanong lang dito, hindi mo ka pinapakita sa kaaway, di ba? Parang sa management, di ba? Hindi mo papakita yung weakness mo, di ba? Parang sa kings and emperor, di ba? Parang hindi mo papakita yung weakness mo para yung kaaway mo, hindi ka magkaroon ng butas, magkaroon ng vulnerability. Di ba? Hindi, di ba? Parang ganun lang yun, di ba? Parang ganun. Kasi di ba? Ano tanong kay Brother di ba, Mike? Brother Mike, di ba? Anong Is tanong that mo? good po ba? Parang good po ba yung technique po na yun? Di ba? Parang yung technique po ba na yun, pwede po ba natin gamitin in real life, di ba?
Kasi ang hirap nung may problema eh, di ba? Ayun. Di ba? Parang, bigyan nyo yung mga ano po, di ba, yung mga congressman, di ba, mga masasamang tao sila, di ba? Ayan, di ba, mga mayor, di ba, yung mga corrupt. Pero kung titigan natin, pagpo-prosper yung buhay nila. Why? Di ba? Para kasi, pinapakita nila na, ay, si Satan eh, di ba sila pa si Enrile nga, 100 years old, di ba? Ayan, 100 years old. Pero yung mga mababait, yung mga pastor, hindi umaabot ng 50, nagiging 55, nadededs agad, di ba? Kasi they are good ones. Di ba? Parang, tanong lang dito, di ba? Kasi nga, nakikita nung devil na masama na sila, hindi na sila nilalapitan. Eh kung bigla mong i-crack yung ano, yung ganong style, di ba? Babait ka pero hindi pinapakita. Do you think, Brother Mike, okay po ba yung ganun? In your point of view? Yan ano, parang ano, anong sinabi Alam, niya? Oh. Sinabi Hindi niya, nga, di hack life eh. si Satan Di kasi, ba? parang yung sinabi mo kasi, yung, ang ibig mong sabihin, huwag mong ipakita yung ikaw ay mabait kasi i-attack ka ni Satan. Di ba? Parang ganon. Kasi Ano na ayaw, po, yung parang wala ka lang feelings, ganun, wala kang emotions. wala, Opo, yung parang, hindi, totoo naman yun eh, di ba? Parang wala kang emotion, di ba? Pero nagpe-pray ka, di ba? In your mind, nagpe-pray ka, di ba? Kaya alam, matalino naman na si Satan para ano mo nga, Hindi nga eh, parang inaano mo nga siya, di ba? hindi, what do you hindi think, mo guys? How do you operate on that? Kasi si Satan operates in many ways kasi. In this Parang, para siyang, hindi mo siya, he was like a roaring lion. Di ba? Minsan, pagdapa ka na, mas lalo kang padatapain yan. Di ba? Lalo na. pero hindi mo nga ipapakita yung ano mo po eh, yung feelings mo eh, di ba? kaya lang imposible naman hindi ka maging mabait. Hindi lahat ng struggle sa buhay coming from Satan. Satan. Masyado mo naman siya binibigyan ng ano, ng pagpapahalaga. Not that Oo. powerful. It's not that powerful. Hindi, parang ano lang po kasi yun eh, di ba? Parang, dun yung nating natin, di ba? Parang, pag nagiging kasing maano ka, halimbawa, di ba? Parang, pag nagiging okay ka, di ba? Nagiging malapit ka sa church. Yun. Parang, doon ka nagkakaroon ng struggle eh. Ayaw na ayaw niya yun. Ayaw na ayaw. Ayaw na Opo, ayaw. parang doon ka parang base po kasi sa observation ko, 'di ba? Parang pag ikaw yung naging malapit sa church, malapit ka sa kay God, mas malaki yung nagiging struggle eh, 'di ba? Spiritual, okay po 'yon. Okay po sa spiritual, 'di ba? Pero kadalasan atakihin ka dun sa ano eh, dun sa temporar na ano eh, na buhay mo eh, sa mundo eh. 'Di ba? Example ko nga po, 'di ba? Katulad po niyan, yung kaibigan po naming pastor, mamamatay na rin po, 'di ba? Natutuwa ka pa yata. Po? Natutuwa ka pa yata. Hindi po ako natutuwa. Nalulungkot nga po kami kasi wala na po kayong tutulugan sa Canada eh. Doon po kami nakikitulog eh. Pero dapat ano ko lang po kasi yun eh, parang na ano ko lang din po yun. Parang every time na mag-aano kayo, mas yung parang sisirain ka eh, di ba? Eh, what if kung gantihan mo siya, hindi, gaganti ka nga eh, parang iahak mo rin siya, di ba?